Sa ngayon, may agarang paghahanap para sa inang ito na tila biglang nawala. Response 6248 and 694. Check your file. At para lalo pang gawing misteryoso ang kasong ito, nawala siya habang rumesponde ang mga bumbero sa kanilang bahay dahil sa isang sunog na sinasabing kahina-hinala. Wala siya, pero ang bag niya ay nasa counter at ang sasakyan ay nasa driveway. Hindi talaga normal para sa kanya na ganito katagal na hindi makipag-usap sa kanyang mga anak or magparamdam. Alam mo, Kausap namin ang pamilya ni Britney Gard na nagsabing may hinahanap ngayon ang pulis na posibleng susi para maibalik si Britney Gard sa kanilang tahanan. Nandito kami sa kaso na iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa isang inang si Britney Gard. Siya ay 46 na taong gulang, nakatira siya sa Indiana at siya ang ina ng 2 bata. Ngayon siya ay nawawala kaya maraming tanong ang lumitaw. Ang kwentong ito talagang kakaiba sa ngayon habang sinusubukan ng mga pulis na alamin kung saan siya nagpunta. Narito ang flyer mula sa mga deputy sa Putnam County, Indiana, mga 1 oras kanluran ng Indianapolis. Huling nakita si Britney noong Setyembre 30. Ang huling beses na makumpirma ng mga pulis na siya ay nakita o narinig ay noong 24 ng gabi na iyon. Kausap ko lang pamilya niya. Sabi nila maririnig mo sila maya-maya. Isa sa mga pangunahing bagay na hindi pa natatagpuan ng mga pulis mula nang siya ay mawala ay ang kanyang telepono. Sabi nila, ang iPhone na natatelepono ay hindi nakita sa bahay niya matapos ang sunog at hindi pa rin nila ito natatagpuan. Sa kanilang panig, gamit ang alinman sa mga pampublikong app na pwedeng gamitin para mahanap ang mga iPhone, hindi pa rin nila ito makita. Sinabi ng sheriff ng Putnam County na kasali na ang cellular analysis team ng FBI, naghahanap ng anumang digital na bakas na maaaring magbigay ng lead. Ngayon, ito ang alam natin tungkol sa timeline kung kailan siya nawala at kung nasaan na tayo sa puntong ito. Isang araw matapos siyang huling makita o makausap ayon sa mga deputy, bandang 30 ng umaga, Setyembre 30. Kinabukasan, hindi siya dumalo sa volleyball game ng anak niya. Kakaiba noon dahil sabi ng mga kaibigan niya, si Britney Gard ang pinakamalaking taga-suporta ng kanyang anak. Ito ang huling post niya sa Facebook, Setyembre 29 sa volleyball game ng anak niyang babae. Mga 24 na oras matapos iyon na ang huling beses na may nakakita sa kanya. Response 6248 and 694. Check your file. Hindi rin siya dumalo sa laro ng anak niya noong Oktubre 1. Narito ang malaking twist sa kwentong ito na nagdudulot ng pag-aalala. Tinawag ang mga bumbero sa kanyang bahay bandang 7:39 ng gabi noong Oktubre 1 dahil may usok na lumalabas mula sa kanyang bahay. Naapula ng bumbero ang apoy sa bahay pero sabi nila walang bakas ni Britney doon. Nakapark ang kanyang kotse sa driveway at natagpuan nila ang kanyang pitaka sa loob ng bahay na nasira ng usok. Ngayon, hindi pa natin alam ang opisyal na dahilan ng sunog na yon o kung ano talaga ang sinindihan sa loob ng bahay. Wala pa tayong mga larawan tungkol dyan sa ngayon. Alam lang natin na nasira ng sunog ang bahay, pero iyon lang talaga. At ito ang pinakamahalaga, naniniwala ang mga bumbero na kahina-hinala ang apoy na iyon. Ngayon, kapag nilagay ang address ni Britney Gard sa Google, lumalabas ang bahay niya. Mukhang nasa rural na lugar, sa kalsadang probinsya na napapalibutan ng puno at sakahan. Hindi malinaw kung may mga kapitbahay na maaaring mayroon. Halimbawa, isang ring doorbell para kahit paano malaman kung saan nagpunta si Britney Gard. Ayon sa mga deputy sa Putnam County, gumamit sila ng drone noong gabi ng sunog para hanapin ang 46 anyos na ina ng 2. Ayon sa kanila, walang bakas. Sabi ng autoridad, sinuyod pa nila ang lawa malapit sa bahay niya. Wala pa rin. Sinuri namin ang nakaraan ni Gard at wala siyang malaking kriminal na record. May ilang ticket sa trapiko doon. Ayon sa truthfinder.com, yun lang talaga tungkol sa kriminal na record. Nakausap ko ang kapatid na babae at bayaw ni Britney Gard kamakailan lang. The, naglabas ng press release ang Putnam County kamakailan lang. um, Tuwang-tuwa kami nang makita silang tumutulong sa FBI. kaya bago sa amin ang impormasyong iyon, the natapos na nila ang kanilang investigasyon sa bahay kahapon at ibinalik yon sa pamilya kagabi. At hanggang ngayon, wala pa rin, ibig kong sabihin, parang naglaho lang siya. Alam mo yon, parang ganun lang. Parang hindi ka panipaniwala sa panahon ngayon, paano ka biglang mawawala.
Alam kong ilang beses mo na ring narinig ang tanong na to. Pero ang ibig kong sabihin, may pagkakataon na ba dati na ginawa niya ang ganito? Hindi pa talaga. Tungkol naman sa sunog, alam ko na tinawag nila itong kahina-hinala at naniniwala silang nagsimula ito sa loob ng bahay. Ano pa ang nalaman mo? Ano lang? Yun lang, alam ko kasing kahina-hinala ang timing dahil hindi siya dumalo sa volleyball na laro. Siguro, mula sa pananaw ng timeline, ibibigay ko sa iyo ang pinaikling version. Ang pamangkin namin ay kalahati ng oras niya ay kasama ang nanay niya at kalahati naman ay kasama ang tatay niya. Nasa bahay siya ng tatay niya. Nakausap niya ang nanay niya nung gabing bago yon. Karaniwan lang, good night, mahal kita, kita tayo bukas sa laro mo. Sa tingin ko, hindi pa namimiss ni Brittany ang kahit isa sa mga laro ng volleyball ng anak niya kaya malaking gulat nung hindi siya nakarating sa laro ng anak niya. At nung sumabay siya pa uwi kasama ang mga kaibigan niya sa team, nandun na yung mga bumbero at pulis. Nangyari lahat yon nung Miyerkules ng gabi at mula noon wala nang kahit sino na nagkaroon ng contact sa kanya. Simula nung Martes ng gabi, wala na kaming makitang kahit anong contact. Tapos nangyari ang sunog nung Miyerkules at wala nang nagkaroon ng contact. Nahanap na namin siya at sa kasamaang palad, alam mo na, lahat ng normal na paraan tulad ng pamilya, paghahanap sa kaibigan at pagsubaybay gamit ang Life 360, wala na talaga siya, hindi na namin siya makita kahit saan. Wala kaming nakitang palatandaan kahit saan. Kailan nga ba? Alam ko. Nung gabi ng Martes, no, sinabi ng sheriff na iyon ang huling beses na nakita o narinig siya. Alam mo ba ang ginagawa niya o kung sino ang huling nakakita sa kanya? Physical, nakita siya ng personal, hindi ako sigurado. Sa tingin ko, may laro ang anak niyang babae noong Lunes ng gabi at nandoon siya dahil naglalaro ulit siya ng volleyball sa paaralan. At sa pagkakaalam ko, wala akong kilalang nakakita sa kanya. Basta alam ko lang, nakakuha ako ng text mula sa kanya nung Lunes ng umaga na hindi naman kakaiba dahil nag-text din ako sa kanya kasi pupunta na kami sa bayan para bumisita na sa darating na weekend. At sinusubukan kong ayusin kung paano kami magkikita at makakasama siya kasama ang mga anak ko. Kaya ito Does she May kasama ba siyang nakatira? mag-isa siyang nakatira sa bahay at sumasama lang ang anak niyang babae kapag oras na niya. At may nangyayari ba? Alam mo, sigurado akong natanong ka na rin tungkol dito. May nangyari ba sa buhay niya na nagpapaliwanag kung bakit siya biglang nawala? Wala, kakakita lang namin sa kanya. Kakaselebra lang namin ni Stephanie ng ika-20 anibersaryo. Nakatira kami sa labas ng District of Columbia at sina Brittany at Bailey. Sumama at nagdiwang ang pamangkin namin kasama kami. Alam mo yun, nag-spend kami ng 1 linggo, alam mo yun, sobrang dami ng, alam mo yun, laro araw-araw, alam mo yun, sa tubig lang nag-e-enjoy. Wala namang kahit anong palatandaan, alam mo yun. Pribadong tao siya, maliit lang ang bayan, pero alam mo yun, talagang nagulat ang buong pamilya dito. Ano ang meron? Ano ang gusto mong malaman ng publiko? Alam ko na marami kang ginagawa para ipakalat ang balita sa social media at alam ko na maraming paghahanap na nangyayari dyan sa Indiana. Pero ano ang nais mong malaman ng mga taong na ngayon lang narinig ito? Para sa akin, gusto kong malaman nila yon. Nag-aalala kami para sa kanya, natatakot kami para sa kanya. Alam mo yon, kung marinig niya kami or makita ito or kung may nakakita ng kahit ano, pakiusap tumawag sa Siyam na 1-1 or sa Putnam County Police. Pakiusap, magulat po kayo. Pakiusap, ibahagi ang anumang impormasyon para matulungan kaming mayuwi siya ng ligtas. Ang kanyang anak na babae at anak na lalaki. Kailangan siya. Alam mo, sobrang nasasaktan sila ngayon. Alam mo, hindi normal para sa kanya na ganito katagal na hindi kinakausap ang mga anak niya or hindi man lang kumukontak. Alam mo, naging mahirap talaga.
Itinuturing ng mga autoridad na nawawala at nanganganib si Guard. Wala pa silang binanggit na anumang masamang nangyari sa puntong ito ng investigasyon. Marami pa ring tanong na hindi nasasagot. Kaya nananatiling misteryo ang kwentong ito. Kung may alam sa kinaroroonan ni Brittany Guard, tumawag sa Putnam County Sheriff ng Indiana. Magpahinga muna tayo sa episode na ito ng On the Case para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Dahil kapag tinatalakay natin ang totoong krimen, malinaw na marami tayong nakikitang mga kwento na nagpapakita na ang buhay ay maaaring magbago sa isang iglap sa mga paraang hindi mo inaasahan. Talagang naiisip ko rin yan para sa sarili kong pamilya at sa pagtiyak na ligtas at sigurado ang kinabukasan ng mga anak ko. Kadalasan ayaw pag-isipan ng karamihan ang life insurance hanggang huli na. Ayaw mong isipin ang araw na wala ka na para sa pamilya mo, tulad ng pang-tuition nila sa kolehiyo or para may matirhan sila. Pero kung may term life insurance ka na ngayon, ibig sabihin kung may mangyaring hindi inaasahan, mas may protection sila. Magkakaroon ka ng kapanatagan ng loob na ginawa mo ang lahat para matulungan silang maprotektahan sa hinaharap. Ang fabric ng Gerber Life ay term life insurance na pwedeng makuha agad. Ito ay ginawa para sa mga abalang magulang, lahat ay online ayon sa iyong schedule, direkta mula sa iyong sofa, at maaari kang makakuha ng coverage sa loob ng wala pang 10 minuto, walang kinakailangang health exam. Milyon-milyong pamilya sa loob ng mahigit 50 taon. Flexible ang kanilang dekalidad na polisiya para umangkop sa pamilya at budget mo. Hanggang 1M na coverage sa halagang mababa sa isang araw. Nag-aalok din sila ng iba't ibang mga tampok, tulad ng libreng digital na testamento, at pati na rin mga investment tools para mapaghandaan ang kinabukasan ng iyong pamilya sa pananalapi. Madaling ma-access lahat gamit ang telepono mo. Sumali na sa libu-libong magulang na nagtitiwala sa Fabric para protektahan ang kanilang pamilya. Pwede kang mag-apply agad sa meetfabric.com/over-the-counter. Yan ay meetfabric.com/over-the-counter, meetfabric.com/over-the-counter. Kung may impormasyon tungkol kay Brittany Guard, tumawag sa Putnam County, Indiana Sheriff's Office. Samahan kami ngayon para talakayin kung saan maaaring mauwi ang kasong ito. Narito si retired FBI agent Colin Schmidt. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Huling nakita si Brittany Guard noong Oktubre 1, kaya ilang araw na rin mula noon. Ano ang ginagawa ng mga autoridad sa ngayon sa yugtong ito ng paghahanap kung saan mukhang wala pang anumang palatandaan tungkol sa kanya? Una, ang gagawin namin ay iikot sa paligid sa komunidad at maghahanap ng mga video. Kakausapin ang mga kapitbahay, kaibigan, pamilya, lalo na ang asawa o anak para malaman ang kanilang sinabi. O kung may mga issue ng karahasan sa tahanan o anumang nangyari kamakailan lang. Pagkatapos, ang pangalawang hakbang, gaya ng madalas nating napag-usapan, ay ang mga telepono. Kung may telepono sila or kung may numero siya ng telepono, itatry nilang iping ang numerong iyon at tingnan kung matutukoy nila kung nasaan ang teleponong iyon. Dahil sa 99% ng pagkakataon, kapag nahanap nila ang telepono, mahahanap din nila ang tao. Kung wala talaga sa kanila ang telepono, basta may numero ka ng telepono. Minsan naiisip ko na ang internet search history ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pinagdadaanan o iniisip ng tao bago siya nawala. Paano ka makakakuha ng access sa ganon? Halimbawa, kung wala kang password, wala kang username, alam mong tinitingnan mo yung Google search ng iba. Kung nagsisearch sila sa Google gamit ang kanilang telepono at mayroon silang numero ng telepono, kadalasan pwedeng mag-backtrack at pumasok sa cloud ang mga pulis o investigador gamit ang utos ng korte. Sa cloud, makikita nila ang Google search history at malalaman agad ang nangyayari. Ito ay isang proseso na may maraming hakbang, ngunit sa madaling salita, sinusundan nila ang bakas ng internet para malaman kung saan napunta ang taong ito. Ano ang kailangan para makakuha ng court order sa agarang paghahanap? Ibig kong sabihin, gaano kahirap makuha ang court order na yon at pagkatapos ay makuha ang ganong klaseng impormasyon gamit ang digital footprint. Kailangan muna nilang magpakita ng ebidensya ng krimen bago makakuha ng court order. EDSA ngayon siya ay mukhang isang nawawalang tao lang, kaya ganun yon. Ang unang hakbang ay kung kaya nilang magbigay ng basehan o probable cause na may naganap o nangyaring krimen. And pagkatapos sa ang susunod na hakbang ay kailangan nilang magsulat ng mahabang salaysay at isumit iyon sa isang hukom. And pagkatapos ay padala iyon sa Apple kung ito ay Apple or sa Google kung ito ay Android. At pagkatapos, mula roon alam mo na kunin ang information pabalik na minsan ay tumatagal ng ilang linggo at pagkatapos ay simulan ang kanilang pagsusuri. Sa ngayon, itinuturing siyang nawawala at nanganganib. Wala pang nababanggit na foul play mula sa autoridad. Marami talagang napapaisip ng ganyan kapag may kahina-hinalang pangyayari. Paano hinaharap ng mga autoridad ang kaso kung nawawala pa lang ang tao kumpara sa kaso na may ebidensya ng krimen?
Tulad ng dati, magkakaroon ng canvassing at marami ring kamag-anak at kaibigan ang nandoon para magsagawa nito. Pagkatapos magsasagawa sila ng investigation kung may kasaysayan ng karahasan sa bahay or kung may anumang issue na maaring naranasan niya sa isang hindi kilalang tao or kung nagkaroon siya ng alitan sa kung sino mang tao na may mga problemang psychological o mental. Sinusubukan nilang bumalik mula ron. Sa kasamaang palad sa mga kasong ganito, kung may nangyaring krimen, kadalasan sa estatistika, ito ay isang miyembro ng pamilya, kaibigan, or malapit na kakilala. O, pag-usapan natin ang sunog dahil ito ang nagbago mula sa pagiging ayos lang. Kahina-hinala na hindi sumipot ang babaeng ito sa volleyball game niya. Pagkatapos ay nagkasunog, alam lang natin na nagsimula ito sa loob ng bahay at pinaniniwala ang kahina-hinala ang pinagmulan. Hindi natin alam kung sinadya ang sunog o gaano kalaki ang pinsala pero sinabi nilang nasunog ang bahay. May usok na lumalabas mula sa bahay. Anong uri ng ebidensya ang maaari mong makuha mula sa isang lugar ng sunog? Tanong yan para sa mga investigador ng sunog pero magaling talaga ang mga local at Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives na investigador ng Fire Department sa paghahanap ng palatandaan. Dahil kung merong anumang uri ng pampabilis ng sunog, talagang malalaman nila yon. Batay sa amoy, location, iyo at ayos ng bahay, mula roon sinusundan nila ang mga bakas ng ebidensya. Sisilipin din nila kung may na-record na aktibidad sa ring camera o iba pa. Pwede rin silang maglagay ng geos fence sa paligid ng bahay para makita ang aktibidad ng telepono sa mga cell site. Alam ko na ginamit nila ang lokal na opisina ng sheriff at hindi ako sigurado sa partikular na modelo, pero gumagamit sila ng mga drone para masilip ang paligid. Ito ay mukhang base lang sa address. At base sa nakikita natin, isa itong napaka-rural na komunidad na gaya ng inaasahan ay nasa labas ng Indianapolis. Anong iba pang impormasyon bukod sa visual ang makukuha mula sa drone? Yung klase ng drone na karaniwang ginagamit ng mga pulis? Anong klaseng impormasyon ang makukuha mo mula doon? Sa tingin ko, walang fly-art technology ang drone nila at mukhang di rin yun magiging kapaki-pakinabang. Ang forward-looking infrared ay yung forward-looking infrared na teknolohiya para makahanap ng mga tao or hayop. Sinusuri lang nila ang konteksto dito, tinitingnan kung may lugar na pwedeng lakaran o pagtaguan. May mga lugar ba na pwedeng pagtaguan ng katawan? May kahina-hinalang aktibidad ba? Mula doon, mapagsasama na nila ang mga piraso ng puzzle at matutukoy kung saan nila gustong ituon ang paghahanap. Alam ko na klise na ang unang 48 oras mo sa krimen kung mareresolba ito. Pero paano sa kaso ng nawawalang tao? Isang linggo na ang lumipas at alam kong mas maraming impormasyon ang mga pulis kaysa sa kanilang sinasabi. Mukhang kulang pa ang impormasyon nila ngayon o hindi pa nila inilalabas sa publiko. Isang linggo na ang lumipas. Paano nagbabago ang paraan mo bilang isang miyembro ng law enforcement sa paghahanap ng isang tao kumpara nung una mong nalaman na nawawala siya? Sa kasamaang palad, may mga prioridad ang mga pulis. Kaya pagkatapos ng isang linggo, kung wala silang magagandang lead or anumang bagay na pwedeng kapitan, kailangan na nilang magpatuloy sa ibang krimen, sa iba pang mga nangyayari. Mahalaga ang unang 48 oras dahil pagkatapos nito, may panibagong krimen or issue na kailangang asikasuhin ng mga pulis. Nakaayos ang mga pulis para tumugon. Kaya ang katotohanan na ang pamilya ay nandoon pa rin, patuloy na naghahanap, maaari nilang gawing bago ang mga bakas, kumbaga makakuha ng mga lead, ibigay ito sa mga pulis, and pagkatapos ay muling makikilos ang mga pulis para malaman kung ano talaga ang nangyari. Alam kong marami pa tayong hindi alam at hindi ko sinusubukan manghula. Pero ang totoo, bigla na lang siyang nawala. Medyo dramatiko nga pakinggan. Naiwan ang bag niya sa bahay na nasunog at nasa driveway ang kotse niya. Parang wala namang ebidensya base sa mga narinig namin. Walang senyales ng kaguluhan o nabasag na pinto at di ko rin alam kung naapektuhan ng sunog. Gaano kadalas sa mga ganitong kaso na makikita mo na parang kulang talaga ang ebidensya sa puntong ito tungkol sa kung nasaan siya? Sa tingin ko sapat ang ebidensya pero kulang lang ang impormasyong inilalabas sa media. Kaya ayaw ng mga pulis na ilantad lahat ng kanilang mga baraha. Lalo na kung may suspect na sila dahil haharapin nila ang suspect gamit ang impormasyong tanging ang suspect lang ang nakakaalam. Kaya sa tingin ko marami pang nangyayari dito. Kampante akong ginagawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya. Bago mag-alala sa kakulangan ng information, tingin ko malalaman din natin kalaunan ang totoong nangyayari dito.
At nabanggit mo na rin ito ng kaunti. Ano ang mga usapan sa loob sa kasong ito sa opisina ng sheriff kapag may kwento kayong tinututukan ng maraming tao? Kasama ang pamilya, ipinakalat nila ang kanyang larawan at naging pambansang balita na dahil interesado ang publiko. Ano ang mga napag-usapan gaya ng ilalabas ba natin ito sa publiko o itatago muna? Karaniwan ang pamunuan, sergeant, detective ang nakikialam dito at may team ng mga bihasang investigador. At alam nila na may ilang information na magtutulak sa mga suspect na magsalita, kaya ayaw nilang maglabas ng information na maaring makasama sa investigation. Parang chess ang laro nila dito, minsan dahan-dahan nilang iniiwan ang impormasyon para mapalabas ang tao sa pinagtataguan. Parang sinusubukan lang makita kung lalantad sila, pero sa tingin ko, tinatago talaga ng mga investigador lahat ng barahan nila. Dahil sinusubukan nilang buuin ang buong kwento. Sa totoo, parang chess ang laro nila gamit ang impormasyong ito bago ibunyag ang tunay na nangyayari. Hindi naman ganun kadami ang kriminal na record niya, ilan lang ang nakita ko. Mga ticket sa trapiko, pero sa kabuuan, hindi naman siya nasangkot sa mga autoridad. Gaano katagal ang proseso? Saan mo sinusubukan? Ibig kong sabihin, kung ikaw, alam mo na, at alam kong nasa FBI ka nun, pero sabihin na natin yung detective na naitalaga sa kasong ito. Sa simula pa lang. Gaano katagal bago matukoy ang profile ng taong hinahanap mo? At lahat ng iba't ibang kakilala na maaaring meron siya o kung ano ang maaaring nangyayari sa buhay niya nung panahon na nawala siya. Depende kung high risk ang pamumuhay niya. Sa Federal Bureau of Investigation, so tinatawag namin itong victim assessment, lalo na sa marahas na krimen. Kung ito ay isang high risk na pamumuhay tulad ng prostitution. Kung ganoon, mas detalyado ang profile dahil madalas siyang makisalamuha sa maraming hindi kilalang tao. Sa pagkakataong ito, mukhang simple lang pero gaya ng dati, hindi pa rin sigurado. Kapag sinimulan na nilang siyasatin at alamin ang likod ng kanyang pagkatao, lalawak ang profile. And mariring magbukas ng mga posibleng suspect kung ito nga ay isang marahas na krimen. Oo, alam ko. Mukhang nagtrabaho siya sa serbisyong postal ng United States. Isang ina siya at nanay pa rin siya sa dalawang bata, laging nanonood ng volleyball games. Alam kong ayon sa pamilya niya, hindi pa niya ito nagawa base sa aming kaalaman. May mga issue siya sa mental health. Wala pa kaming balita tungkol doon hanggang ngayon habang umuusad ang kaso. Dahil talaga, sa nakalipas na 48 oras lang, na ilang araw matapos siyang mawala, nagsimulang magkaroon ng pansin mula sa publiko ang kasong ito. Paano naapektuhan ng interes ng publiko sa isang kaso ng nawawalang tao ang dami ng mga resources na inilalagay dito? Malaki ang epekto nito dahil nabubuhay muli ang mga investigative resources. Ayaw talaga ng mga pulis na mapag-usapan na may mga bagay silang di na-imbestigahan. Pero dumarating din sa punto na nauubusan na sila ng mga lead at kapag wala na silang lead, kailangan nilang maghintay or gumawa ng paraan para magkaroon ng panibagong lead. Kaya sigurado akong ang pamunuan ng istasyon ng pulis ay medyo pinipressure ang mga investigador. Madalas bumabalik sila, ini-interview ulit ang mga tao para siguraduhin walang nalalampasan. Walang batong ditiningnan. Sa huli, mauubusan sila ng lead at maghihintay kung ano ang mangyayari. Oo. Anong mangyayari? Nabanggit mo na ito kanina. Pero sabihin na lang natin na kahit ilang araw mula ngayon, wala pa ring palatandaan sa babaeng ito. Brittany Guard. Wala talagang lead. Baka yung mga sinusundan nila na uwi rin sa wala. Parang ano na. Interesado man ang publiko, ano na ang mangyayari sa kaso? Maghihintay na lang ba sila na may tumawag at magsabing, uy, sa tingin ko nakita ko siya sa isang lugar? Sa maraming kaso, oo, kung wala nang magagawa ang mga investigador, kailangan nilang maghintay. Nagsasaboy sila ng mga wanted or missing flyers. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamilya para malaman kung may bagong information na lalabas at kumukumusta, pero sa isang punto kung wala ng bagong lead. Dapat nang lumipat ang mga pulis sa bagong kaso at ipagpatuloy ang tungkulin para sa kaligtasan ng komunidad. Oo. At alam mo, kapag tinitingnan mo itong kasong ito, parang ganito. Alam mo, isang ina ng 2 anak na mukhang... At alam mo, limitado lang din ang makikita mo sa social media. Aktibo siya sa buhay ng mga anak niya at dumadalo sa volleyball games nila. Kadalasan kapag may sunog sa bahay, ayon sa iyong karanasan. Nang una mong makita ang kwentong ito, ano ang pinaka napansin mo tungkol sa kung nasaan na tayo sa puntong ito? Yung apoy, alam mo yon, kung gano'n malinaw na nagdudulot talaga yan ng maraming hinala na may masama talagang nangyari dito.
Ibig sabihin may taong gustong itago o sirain ang ebidensya. Kaya yun ang unang bagay. At pagkatapos ay biglang pagkawala na parang bula na lalong kakaiba ngayon na konektado na tayo sa cellphone. Wala naman siyang delikadong pamumuhay ayon sa aming kaalaman. Kaya maraming tanong na kailangang sagutin dito at sa tingin ko ang mga pulis, malalaman din nila ang totoo pero kakailanganin lang talaga ng oras. Oo. At pagdating sa, alam ko na naiwan ang kanyang bag. Sa tingin ko naiwan yon sa parang kitchen counter. Sana maiisip mo na baka nandun din ang cellphone niya. Mga credit card, kapag may naiwan at kung ito ay kaso ng masamang nangyari. Pero kapag nawawala ang taong ito at naiwan ang mga personal na gamit sa kanilang bag, ano ang sinasabi nito sa'yo? Sa tingin ko, ibig sabihin nito, maaring umalis sila ng nagmamadali or umalis sila dahil sa ibang dahilan. Dahil, sa totoo lang, kadalasan hindi umaalis ang mga babae ng walang cellphone. Maring makalimutan nila ang bag pero siguradong dala ang cellphone. At o kaya ay pitaka or anumang uri ng pagkakakilanlan, ganyan talaga ang nakasanayan sa kultura natin. Kaya yung katotohanang naiwan ang mga bagay na ito ay talagang kahina-hinala at nagdudulot ng pag-aalala sa mga pulis. Dahil kung may masamang nangyari, alam ng lahat. Kung wala kang telepono kasama ng taong iyon, mas mahirap siyang mahanap or matunton. Hindi nakaka-interest lang talaga ang kasong ito. Ibig kong sabihin talagang kakaiba ang mga pangyayari sa paligid nito. Sana makakakuha tayo ng mga sagot agad. Laging maganda na makasama ka namin dito sa Law and Crime, retiradong ahente ng FBI na si Colin Schmidt. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat. Dito nagtatapos ang On the Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.